Magandang buhay! Malugod po namin kayong inaaniyang manood at makiisa Sa kauna-unahang Brigada Eskwela Virtual Kickoff 2021 ng Halapan 1 Elementary School. Ito po ay gaganapin sa August 30, Lunes, sa ganap na ikasyam ng umaga. Huwag din po natin kakalimutang mag-take ng selfie habang nanonood. At gagamitin po natin ang ating official hashtags na Hashtag Brigada Eskwela 2021 hashtag Brigada Pagbasa 2021. at hashtag Basta na Penyo, mahusay ito! See you there! Tara na, brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, sabay-sabay na, sabay-sabay na. Tara na, brigada na, brigada. Magandang buhay! Mahigit isang taon na ang nakalilipas at hanggang sa kasalukuyan na ang buong mundo ay humaharap sa isang gerang kailanman ay hindi nakikita at patuloy pa rin kumikitil ng milyong-milyong buhay. Subalit, gaano man kahirap at kabigat ang pagsubok na pinagdaraanan nating mga Pilipino, patuloy tayong mabangon at lalaban para sa bayan, para sa pamilya, para sa mga kabataan, at higit sa lahat sa ating sarili. Ngayong araw, sa pagbubukas at pagsisimula ng taong panuroan 2021-2022, ating pong matutunghayan ang isang programa ng kagawaran na magpapakita na hindi hadlang ang anumang pandemya upang maihanda ang ating paaralan sa pagbubukas ng klase sa darating na Setyembre 13. Kaya naman, inihahandog ng Paaralang Elementarya ng Halapan 1, maligaya pakikinig sa kauna-unahang Brigada Eskwela Virtual Kickoff 2021 na may tema Bayanihan sa Paaralan. Tara na, brigada na. Sa pagbubukas ng ating programa ngayong umaga, inaaniyahan ko po ang lahat na makiisa para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin, himno ng Imus via audio-visual presentation. Tara na, brigada na.
Pambansang Awit ng Pilipinas. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan upang kami po ay magpasalamat dahil kami ay patuloy niyong iniingatan sa araw-araw, lalo na po sa pandemya ito. Salamat din po dahil sa kabila ng pandemyang ito ay patuloy pa rin namin na isasagawa ang aming Brigada Eskwela. Kasama na rin dito ang Brigada Pagbasa. Hinihiling po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming ingatan. Patuloy po naming mapagtagumpayan ang pandemyang ito at patuloy po naming maihatid sa mga bata ang mga bagay na dapat naming maibahagi sa kanila. Upang sa ganun, Panginoon, ang mga batang ito ay maging handa rin para sa aming nalalapit na pasukan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan namin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang iyos mahal kong bayan, sulong sa kaunlaran. Dito'y payapa at masagana, kay ganda ng kapaligiran. Ang iyos mutiyang minamahal, may ningning pag-ibig at dangal, ugad ng lahing sakdal kagitingan. Inang bayani may kadakilaan, tigib sa puso pag-asa't kalayaan. Kapuri-puri mo sa ating bayan. Ang imos mahal kong bayan, sulong sa kaunlaran. Dito'y payapa at masagana, kay ganda ng kapaligiran. Ang imos matiyang minamahal, may ningning pag-ibig at dangal, ugad ng lahing sakdal kagitingan. Inang bayani may kadakilaan, tigib sa puso pag-asa't kalayaan. Kapuri-puri imo sa ating bayan. Anong ligaya ang dito'y silang, kapuri-puri mo sa aking bayan.
Magandang buhay, partner! Magandang buhay, partner! At magandang buhay sa lahat ng mga manonood sa kani-kanilang tahanan saan mang panig ng mundo. Alam mo, partner, wala talagang imposible gamit ang teknolohiya. Lahat kayang-kaya. Tama ka dyan, partner. At dahil nga ito ang ating kauna-unahang virtual kickoff, hayaan ninyong bigyan namin kayo ng impormasyon tungkol sa Brigada Eskwela. Pero ano nga ba talaga ang Brigada Eskwela at para saan to? Panuurin po natin to. Tara na, brigada na. Magbayanihan na. Magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Pagbigkisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada. Pagbigkisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Magbayanihan na. Brigada na. Brigada. Sa punto pong ito ay makakasama natin at magbibigay ng kanyang pambungad na panalita at magbibigay ng impormasyon tungkol sa BELCP or the Basic Enhanced Learning Continuity Plan. Pakinggan po natin ang punong guro 4 at ina ng ating paaralan, Dr. Divina A. Narvaez. Tara na, brigada na. Brigada. Sa atin pong minamahal ng kalihim ng edukasyon, Dr. Leonor Magtolis Briones, sa ating pong Regional Director, Dr. Francis Bringas, at Assistant Regional Director, Dr. Cherilu Repia, sa ating masipag at ina ng Dibisyon ng IMUS, Dr. Rosemary Dime Torres, sa ating katuwang na tagapamanihala ng paaralan sa lungsod ng IMUS, Dr. Brian Indactivo, sa atin pong masipag at mapagkalingang ama ng lungsod, Mayor Emmanuel Maliksi, at ang ating kinatawan ng ikatlong distrito, Congressman Alex A.A. Adbincula, sa ating kapitan ng Alapan 1A, Kapitan Aman, Alapan 1B, Kapitan Marciano, at kapitan ng Alapan 1C, Kapitan Marcial, sa atin pong mga stakeholders, mga GPTA officers, alumni associations, sa aking mga kasamang guro, sa mga magulang at sa mga mag-aaral, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay panahon na naman ng pasukan, kaya ang Brigada Eskwela ay narito na. Brigada Eskwela,
Siguro, napapaisip kayo, ano ba ang Brigada Eskwela sa panahon ng pandemya? Ang Brigada Eskwela sa panahon ng pandemya ay gagawin natin sa paraang new normal. Papaano kaya natin ito isasagawa, mga kababayan? Ito ay gagawin natin, sabi nga, Brigada Bayanihan, Brigada sa Pagbasa. Kung saan kayo sa inyong tahanan, mga minamahal na mga magulang at mga mag-aaral, ay maglalaan ng isang maliit na espasyo, kung saan ito ay gagawing mukhang silid-aralan ng ating mga anak. May mesa, may silya, at may mga kagamitang gagamitin nila sa pag-aaral, upang sa ganon ay maramdaman ng ating mga anak na sila ay nasa isang silid-aralan. Aayusin natin ito ng maayos kung saan gagamit sila ng laptop, computer, tablet, at module at last na ibibigay ng mga guro sa oras ng pasukan. Kaya mga kababayan, mga kapwa ko Alapeño, at mga may gininto ang puso na maghandog ng tulong sa ating paaralan, halina kayo. Pwede kayong mag-donate ng computer, pwede ring laptop, pwede ring coupon band, pwede ring mga flash drive, pwede rin po yung mga kagamitan na gagamitin nila upang maligtas ang bawat isa. Katulad po ng alcohol, katulad po ng mga face shield at face mask. Kaya mga kaalapeño at iba pang mga stakeholders, halina kayo sa ating paaralan. Gawin nating matagumpay, gawin nating produktibo ang susunod na pasukan ngayong 2021-2022. Dahil naniniwala po ako na kapag tayo ay nagkaisa, kapag tayo ay nagsama-sama, walang imposible. Tuloy ang pasukan, tuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kabila ng pandemya. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tara na, brigada na, brigada. Maraming salamat po, Dr. Divina A. Narvaez, para po sa inyong mensahe. Noong nakarang taon, nabulabog man ang buong mundo ng pangamba at takot, ay hindi titigil ang ating paaralan para magbigay ng kalidad na edukasyon para sa mga batang Alapeño. ECQ, GCQ, MECQ at kahit anong Q, tuloy pa rin ang brigada kahit may pandemya. Tunghayan po natin ano nga ba ang mga naging pagbabago, naging paghahanda, na isagawa ang accomplishment ng ating paaralan noong nakaraang taon. Panoorin po natin ito. Tara na, brigada na, brigada.
para bigyan tayo ng isang pampasiglang bilang, pakinggan po natin ang isa sa mga talentadong guro ng ating paaralan, Ginang Christine Joyce A. de Guzman. Tara na, brigada na. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And then I pray, don't take me soon. Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will no more wars, and our children will play like one day, one day, one day, oh, one day, one day, one day. It's not about win or lose, cause we all lose when defeat us. Souls of the innocent, blood range pavement, keep on moving through the water, stay raging. In this maze you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Oh, oh, so when negativity surrounds, I know someday it'll turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will no more wars, and our children will play like one day, one day, one day, oh, oh, one day, one day, one day. One day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same song, singing songs of freedom like way-oh, 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 way-oh. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play like one day, one day, one day, oh, one day, one day, one day. Tara na, brigada na. Sa mga video naming tagapanood, makakasama po natin para magbigay ng kanilang suporta. Pakinggan po natin ang mga mensahe ng ating Division Brigada Eskwela Focal Person, Ginoong Christian Mespercy Hernandez. Susundan po ng ating Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Ivan Brian L. Indactivo. Ganoon din po ang pagsuporta ng ating ina ng mga paaralan sa lungsod ng Imus, Dr. Rosemary D. Torres. Makakasama din po natin para magbigay ng kanilang mensahe ang ating OIC Assistant Regional Director, Ma'am Cherilu D. Ripia, at ang ating Regional Director, Francis Cesar B. Primas. Tara na, brigada na. Magandang buhay, mga bidang Imosenyo, sa ating pong mga kasamahang school heads, mga kaguruan, mga magulang, learners, at syempre po sa mga katuwang nating bida sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng paaralan, ang ating mga minamahal na partners at stakeholders. Magandang araw po sa inyo. Ngayong taon po ay muli natin idinadaos ang Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Sa mga nakaraang taon po, nasanay po tayo na ang Brigada Eskwela ay pagbabayanihan sa pagsasaayos ng paaralan. Pagpupukpok ng martilyo,
pagpipintura, pagkukumpuni ng mga sirang upuan, mga sirang lamesa. Ngunit ngayong taon po, dahil tayo po ay sumusunod sa COVID-19, no, community quarantine protocols na idinidikta ng Interagency Task Force, kaya po ang ating kagawaran ay umiisip pa rin po ng paraan paano pa rin maisusulong ang dekalidad na edukasyon sa kabila ng pandemya. Kaya nga po, ngayong taon, ang focus po ng ating Brigada Eskwela ay Brigada Pagbasa. At kasama din po nito ang pagkakaroon ng home learning spaces sa mga tahanan o magkaroon ng konsepto ng eskwelahan sa loob ng tahanan. Kaya po, kaisa po namin kayo, kami po ay muling dumudulog ng tulong, humihingi na maging katuwang namin kayo sa laban pong ito. Dahil po, hindi po kaya namin ito mag-isa. Hindi po namin ito kaya mag-isa. At naniniwala po kami na basta't sama-sama, kaya-kaya. Dahil sa IMUS, hindi obligasyon, kundi dedikasyon. Kaya, taga na! Brigada Eskwela na! Tara na, brigada na. Buhay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang taon ang ating nalagpasan ngayong panurunan sa gitna ng pandemya. At muli, tayo isusuong sa panibagong taon para ipaglaban ang pagkatuto at pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga anak. Mula sa ating kagawaran ng edukasyon, pansanghay na dibisyon ng IMUS, sa pamumuno ng ating tagapamanihala, Dr. Rosemary D. Torres, katuwang ang inyong lingkod at buo ng ating kawani ng dibisyon ng IMUS at lahat ng ating paaralan, kami ay buo ang loob para ipagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral at mga anak. Ito po ay maisasakatuparan natin sa pamamagitan ng paglalahad at pagpapatupad ng ating Basic Education Learning Continuity Plan. Sir Ivan, ano po ba ang Basic Education Learning Continuity Plan o yung tinatawag nating BELCP? Ito po ay plano ng paaralan ng kagawaran ng edukasyon para siguraduhin na ang pag-aaral at pagkatuto at pagtuturo ng bawat guro ay may pagpatuloy kahit sa gitna ng krisis or pandemya. Ngayon, naranasan natin ang isang buong taon ng panurunan na pinagpatuloy natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Ang muli, ang hamon na ito ay nasa harapan natin. Mas pinaigting, mas pinalakas, at mas pinag-aralan at pinaghandaan na Basic Education Learning Continuity Plan ang ating gagawin. Kaya, tinawag po itong Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan. Saan po nanggaling ito at paano natin binuo? Ang ating Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan ay hango sa mga natutunan natin noong nakaraang taon. Lahat ng paghahanda at naging epektibong approaches at strategies natin mula noon ay ating hinango. Mula rin sa mandato ng ating kagawaran ng edukasyon, nagawan ng paraan na naipagpatuloy ang ating pag-aaral, walang bata ang maiiwan, pahalagahan ang pagkatuto at siguraduhin makakapagtapos ang ating mga anak. Mula diyan, kasama yan sa bumuo ng ating plano. Kasama din ang pagkonsulta namin sa iba-ibang stakeholders mula sa magulang, sa mga guro, sa mga partners natin na masugid na tumutulong at sumusuporta sa ating mga paaralan. At higit sa lahat, maging handa para sa anumang bagay na pwedeng mangyari. Sakuna o pandemya man yan. Lahat ng ito nilatag sa plano. Kasama ang balangkas na binuo ng ating regional office o yung tinatawag nating Calabarzon Enhanced Basic Education Learning Continuity Framework. Ito'y binubuo ng 5 aspeto. Focus on learning o yung tutok sa pagkatuto. Binigyang halaga ang kalidad ng pagkatuto at pagtuturo sa ating mga bata. Binigyan din ng tuon
ang pagbibigay ng sapat na learning materials at resources para sa ating mga mag-aaral. Depende sa modalidad ng kanilang pagkatuto. Ang ating well-being ay binigyan din halaga. Sinigurado natin na ang bawat kawani, pati ang ating mga mag-aaral, ay binibigyan ng tutok sa kanilang well-being, mental, emotional, and psychological health. Protection din ay isa sa mga aspetong ito. Protection kung saan ang bawat isa na kawani ng ating paaralan, mga guro, ay hinihikayat na mapapakunahan. Malugod naming sinasabi sa inyo ngayon na lampas 90% na po ng ating mga guro at kawani sa lahat ng paaralan at dito sa dibisyon ng IMUS ay bakunado na po. Ito po ay para sa kapakanan ng bawat empleyado natin at higit sa lahat sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral. Kaya po patuloy ang pagpapalawig natin ng pagpapabakuna sa bawat isa at patuloy din ang pag-implement natin ng basic or minimum health protocols sa ating bawat paaralan. Kasama din po sa aspeto na pinaghahandaan mula sa balangkas ng ating region ay yung ating financing, education financing, na pinagtutuunan natin pansin na magkaroon ng sapat at angkop na pondo ang bawat paaralan at ang ating dibisyon sa pag-iimplementa ng ating mga plano. Gayon din at higit sa lahat, yung bawat mag-aaral ay siguraduhin makakatanggap ng angkop na material, na pagkatuto at maturuan. Lalo na po yung mga tinatawag nating marginalized or struggling learners. Lahat ng ito ay kasama sa tutok natin. Kaya kung makikita nyo po ang aspeto ng balangkas na ito, inadapt natin sa ating tinatawag na 5M's na approach o 5M. Yung una po natin ay yung means and capacity. Inaalam po namin ano po ang merong kapasidad, kakayahan, mga gadgets, suporta, accessibility o internet access ang bawat household o bawat tahanan. Ano bang gadget ang meron ng ating mga bata? Ano bang wala? Kasi mula dito, doon natin malalaman kung anong angkop na modalidad ang pwede sa kanilang pagkatuto. Yun yung pangalawang M natin. Modality. O yung tinatawag nating learning delivery modality. Ngayon pong panaronan na to, meron po tayong 3 modalities. Una, yung ating printed. Yan. Ang printed delivery natin o tinatawag nating printed modular distance learning ay paggamit ng hard copy o physical na mga modules at learning activity sheets para sa ating mga bata. Ang pangalawang modality natin ay yung tinatawag nating digitized modular distance learning o yung paggamit ng mga soft copy naman po gamit ang gadget kahit wala pong internet basta nababasa, nagagamit at na-access po nila yung soft copy ng mga modules o mga lessons ng ating mga teacher para sa kanilang pag-aaral ay nandoon. Ang pangatlo po ay tinatawag nating online distance learning. Ito ay paggamit ng gadget at gayon din ang access sa internet. Ngayon, kung itong mga access na to ay madalang, ito pa rin ay online distance learning. So, pwede pong ang online distance learning ay merong nakatakdang araw ng pag-a-access sa internet o depende sa access na meron ang ating mga mag-aaral. Basta gumagamit po ng internet connectivity, doon po papasok ang ating online distance learning. Pero meron pa rin po tayong tinatawag na pang-apat kung saan pwede natin pagsamahin ang iba-ibang modalidad kung naaangkop ito sa ating mga mag-aaral. Tinatawag natin itong blended distance learning or
hybrid learning. Ano po ito? Ito ay paggamit ng printed na modules or learning activity sheets. Pero gayon din, kasama nito, pwede pa rin pong mag-access online o manood ng broadcast o yung episodes sa TV o sa television ng ating mga learning episodes para sa ating mga bata. So, kung titingnan niyo po, depende sa kapasidad, depende kung anong naangkop sa ating mag-aaral ang pipiliing modalidad para walang bata po na maiiwan. Walang bata na maagrabyado. Kaya kung ano po ang naangkop, yun po ang gagamitin at yun po ang magiging paraan natin ng pagtuturo sa kanila. Mula po dito, meron po tayong ipapatupad ng mga protocol. Paano magturo online? Paano kumuha ng modules sa bawat paaralan? Anong protocol po ang susundin sa pagpasok sa paaralan, paglabas ng paaralan, pag-retrieve o pagkuha ng ating mga modules at pagsauli ng mga output ng ating mga anak at mag-aaral. Ito po ay may sinusunod tayong una, yung ating minimum health standards at protocol. Pangalawa, ang bawat bata ay dapat makatanggap ng ating mga learning materials and resources. Meron po tayong mga modular hubs para po dyan at virtual hubs para po sa online naman po. Gayun din, kasama po dito ay mga iba't ibang paghahanda para ang ating paaralan ay maging ligtas sa COVID. Kaya po lahat ng paaralan ay sinisiguradong compliant po tayo sa safety seal. Lahat ng aspeto na sisiguraduhin ligtas ang ating kawani, ang ating empleyado, ang ating mga guro, at lahat po ng pumapasok at lumalabas sa paaralan. Kasama po dito ang ating advokasya na hinihikayat namin ang bawat stakeholder, ang ating mga partners, ang ating mga private sector na mga sponsors, ang ating mga kaibigan sa bawat ahensya, ang ating komunidad, miyembro ng ating iba-ibang sektor. Kami ay dumudulog sa inyo. Parte ng ating Learning Continuity Plan ang aming Communication and Advocacy Plan. Ito ay para malaman nyo kung ano po ang nangyayari sa ating paaralan at ano pa pong bagay o aspeto ang pwede kayong makasama at makatulong. Dito kami dumudulog sa inyo muli para tingnan ang bawat paaralan at ang bawat mag-aaral kung ano pa po ang kakailanganin. Ito po ang esensya ng Brigada Eskwela. Kami po, buo ng kawani ng dibisyon, ay muli dumudulog sa inyo para makita nyo ang aming paghahanda at para makasama namin at makatuwang kayo sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral at siguraduhin walang batang maiwan at ang bawat bata ay matututo ng kompetensiya na kakailanganin nila para maging maayos at matiwasay ang kanilang buhay sa hinaharap. Muli, ako po si Ivan Brian Elindactivo, ang pangalawang pangsanghay na tagapamahala ng paaralan dito sa Dibisyon ng Imus. Ay dumudulog sa inyong lahat para tara, brigada na, padayon sa darating na panurunan para sa ating mga mag-aaral, para sa ating mga bidang Imusenyo. Maraming salamat po. Tara na, brigada na. Isang mapagpala at ligtas na umaga sa lahat mga kabrigada. Brigada Eskwela na naman at muli tayo ay magkakaisa at magtutulungan upang sa ganun ay mautagumpay nating maipagpatuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Ang Brigada Eskwela ay masasabi kong isa
sa pinakamaganda, natatangi at makabuluhang programa ng ating kagawaran. Ang aktibong pakikilahok ng ating mga magulang, mga bidang Imusenyo sa mga gawain at adhikain ng programang ito ay tunay na mabisang nakakatulong upang sa ganon ang mga pangangailangan ng mga paaralan ay kaagad matugunan. Sa taong ito, ang ating Brigada Eskwela ay nakatuon sa dalawang mahalagang gawain. Una, ang Brigada Pagbasa, kung saan ang mga stakeholders po ay aming hinihikayat na makilahok, makiisa at magbigay ng panahon upang tulungan ang ating mga guro na mapabasa ang ating mga bata. May suliranin hingil dito. Ang pagbasa ay napakahalagang kasanayan na dapat matutunan ng bawat mag-aaral upang ang aralin sa iba pang asignatura ay madali din nilang maunawaan at maintindihan. Pangalawa ay ang pagtulong sa ating mga mag-aaral na magkaroon ng maayos at maaliwalas na lugar-aralan sa kani-kanilang tahanan upang sa ganon sila ay maging komportable habang sila ay nag-aaral. Mga kabrigada, sa pagkakataong ito, hayaan ninyo akong magpasalamat sa inyong lahat, mga magulang, mga stakeholders, sa inyong walang sawang pagtulong at pag-agapay sa lahat ng ating mga paaralan. Tunay po na hindi namin makakamit ang tagumpay na meron tayo kung wala ang inyong taus-pusong pagsuporta sa lahat ng aming mga programa at proyekto. Ang inyong pong tulong, paglalaan ng iyong oras, talento at salapi ay amin pong kinikilala at binibigyan ng karampatang pagpapahalaga. Muli, maraming salamat po. Mga bidang Imusenyo, tara na! Makibrigada na! Dahil po sa Brigada Eskwela, may pag-asa sa kabila ng pandemya. Sa Brigada Eskwela, puso at isip natin ay nagkakaisa tungo sa matagumpay at magandang kinabukasan ng mga mag-aaral na tinuturing nating mga bida. Sa paglilingkod na gamit ang puso, dekalidad na edukasyon nasa ating mga kamay na. Kaya tayo na, magkapit kamay tayo, magbayanihan, magbrigada na. At sa pagkakataong ito, formal nating binubuksan ang Brigada Eskwela 2021. Halika na, tayong lahat, magbayanihan na. Tara na, brigada na! Isang nagmamagandang araw sa inyong lahat at panahon na naman ng brigada. Naririnig niyo na ba yung mga pukpukan? Naririnig niyo na ba yung ingay ng mga pagsasaayos ng paaralan? Naamoy niyo na ba yung mga pintura? Yan ang ating brigada noon. Pero ngayon, ano nakakaya ang Brigada Eskwela sa panahon ng pandemya? Malinaw ang tema, bayanihan para sa paaralan. At alam natin kung ano yung mga pangailangan ngayon. Kailangan ng mga bata ng school supplies. Kailangan ng mga bata ng hygiene kits. Kailangan ng mga bata ng SLM. Kailangan nila ng libro. Kailangan nila ng inspirasyon mula sa atin. Mga pangailangan na magtutuloy ng edukasyon kahit na tayo ay nasa gitna ng tulad na ito na pandemya. Pero dahil sa inyo, naniniwala kami na buhay ang proverb na, it takes a village to educate a child. At sabi nga nila, ang pandemya, dapat mag-survive ka. Pero tayo sa DepEd, at yung mga kasama natin na hindi man taga DepEd, pero talaga naman, ang suporta nila ay parang amoy DepEd na sila. Sila po ang nagsasabi na hindi lang tayo magsusurvive sa panahon ng pandemya, kundi we will thrive during this pandemic.
We will become better versions of ourselves. We become mas mabuti. Tayo yung mga tao na sa panahon ng pandemya, mas lalo nating mararamdaman na tayo nga ay Pilipino. Siguro sa marami sa atin, noong tayo kumakanta ng Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo sa ating national anthem, bago magpandemya, parang, paano ba yung mamatay ng dahil sa'yo? Pero ang pandemya ang nagbigay sa atin ng bagong kahulugan at kabuluhan ng parte na yon ng ating national anthem. Pwede nga tayong mamatay ng dahil sa'yo sa panahon ngayon. Pero naniniwala ako, ang mga Pilipino hindi natatakot dito. Dahil naniniwala tayong lahat na kapag ang ating ginagawa ay para sa mga bata, para sa paaralan, may Panginoon na mag-aalaga sa atin. At doon tayo nakasandig. Kaya mga kasama, ihanda na ang inyong mga puso, kasi alam ko nagsisimula ang pagbibigay sa puso eh. Ihanda na ang mga puso para sa pagbibigay. Ihanda na ang mga puso para sa pakikibahagi. Hindi kailangan ng pera. Minsan kailangan lang po namin ng tulong para maabot ang mga bata. Basta po handa kayong tumulong, kayo nga po ang aming kakampi sa Brigada Eskwela. Kaya ano pang hinihintay natin? Magmaganda, humanda, at syempre, patuloy nating ipanalangin ang bawat isa sa pagtulong natin at pagtugon sa ating mga paaralan. Tayo ay aalagaan ng Panginoon at itatawid natin ang mga bata at ang edukasyon sa panahon ng pandemya. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong Teacher Che, on location sa office ng Regional Director. Siyempre, nagmamahal po sa inyong lahat. Kumakalinga 24/7 at masaya, matalino, nagmamaganda araw-araw, at mapusong naglilingkod para sa batang Calabarzon, para sa ating bayan, at para sa ating Panginoon. God bless everyone and virtual hugs to all of you. Tara na, brigada na! A pleasant day to all our DepEd personnel and education stakeholders. This year's Brigada Eskwela focuses on bayanihan para sa paaralan. It is unique this year because it's not going to be plainly physical preparation of the school, but we are looking at how our partners in education can help implement the basic education learning continuity plan of the schools, of the districts, and of the schools division offices. While it is going to be unique this year, we are still operating on the principle of volunteerism among all our education stakeholders. As in the previous year, it has been difficult for the department to implement the basic education curriculum, but with the steadfast support of our stakeholders, we were able to successfully implement our curriculum in school year 2020-2021. And this year, we are again inspired by the so many support and assistance coming from our education stakeholders to make sure that learning continues here in Calabarzon. I encourage all our teachers, school heads, administrators, and all non-teaching staff of the schools to participate in this year's Brigada Eskwela Bayanihan para sa Paaralan. This year, we are not going to mainly focus on physically preparing our schools for the opening, but more importantly, we shall be looking at how our stakeholders can support the Brigada Pagbasa program of the Department of Education. I encourage all teachers and all school personnel to take advantage of this opportunity of meeting and engaging our stakeholders so that we can get all the support for our Brigada Pagbasa in support of the Brigada Eskwela. Ladies and gentlemen, the Brigada Eskwela for 2021 is not going to be a month-long affair alone, but it is going to be
a year-long activity that will ensure our continuous provision of quality education to our learners here in Calabarzon. So to everyone, in your kick-off of the Brigada Escuela, I congratulate you for having this opportunity to engage all our education stakeholders in making sure that they are aware of your basic education learning continuity plans and to get all the support we can so that we will accomplish more and we will have better products. So let the spirit of Brigada Escuela last until we have reached our goals for school year 2021-2022. To all our stakeholders, thank you for participating in this activity, and we hope and we pray that you continue to support all the programs of the department for the best interests of our learners. So again, to everyone, congratulations for this kick-off ceremony, and let us all practice bayanihan para sa paaralan. Thank you. Tara na, brigada na. Papunto pong ito para ibigay ang rasyonalin ng Brigada Eskwela at ibigay ang kanyang mensahe. Pakinggan po natin ang ating School Brigada Eskwela Poker Person, Guro Isa, Ginoong Daniel D. Din. Tara na, brigada na. Ayon sa DepEd Memorandum No. 48, Series of 2021, bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, ang programa ng Brigada Eskwela ay patutupad mula ika-3 ng Agosto hanggang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan na may pagtuon sa pagpapatupad at pagbibigay tibay ng ugnayan sa pagsusumikap ng pagpapatupad ng pangunahing layunin ng pagpapatuloy ng pag-aaral at matiyak ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Ang slogang bayanihan para sa paaralan ang siyang magiging tema ng Brigada Eskwela para sa taon na ito na magbibigay tiin upang masiguro ang sama-samang pagsusumikap at pagtutulungan na ang bawat isa ay ligtas sa isang pamayanan, pag-aalala sa isyu ng lipunan, pag-aalala sa paaralan, bahay, at pamayanan. Alam po namin na maraming suliranin ang lahat ng paaralan sa ating bansa. Kaya po, ang ating paaralan ay taos puso at nagsusumigasi na naghahanda para sa nalalapit na pasukan. Nang sa gayon ay masiguro natin ang kalidad ng edukasyon para sa bagong normal. Kami po muli ay taos pusong lumalapit sa inyo na kung maaari ay bigyan nyo kami ng tulong muli. Anumang tulong na inyong may bigay ay taos puso po naming pasasalamatan. Ako po si Ginoong Daniel Din, ang inyong Brigada Eskwela Coordinator. Kaya tara na, brigada na! Tara na, brigada na. Brigada. At para ipakita ang kanilang suporta sa ating Brigada Eskwela, pakinggan po natin ang mensahe ng SDRRM Coordinator, Dalog Guro Isa, Ginoong Arlene V. Flores, na susundan ng ating WINS Coordinator, Guro Isa, Ginang Marites C. Gelera, at susundan ng ating gulayan sa Paaralan Coordinator, Guro 3, Ginong Ferdinand C. Pangan. Panoorin po natin ito. Tara na, brigada na. Brigada. Malaki ang bahaging ginagampanan ng School Disaster Risk Reduction Management sa bawat paaralan, pampubliko man o pribado. Layunin nito na gawing ligtas sa anumang sakuna ang pisikal na aspeto ng ating paaralan. At higit sa lahat, gawing ligtas sa anumang sakit ang lahat ng mga kawanin nito, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay ng tulong tulad ng face shield, ng face mask, at iba pang pangangailangan ng ating paaralan.
Maraming salamat po. Ang School Disaster Risk Reduction Management ay patuloy na nakikisa at nakikibahagi sa taunang Brigada Eskwela. Atin din pong hinihikayat ang lahat na makiisa at makibahagi sa gawain ito. Ako po, si Ginoong RDB Flores, ang School Disaster Risk Reduction Management Coordinator ng Paaralang Elementarya ng Alapan 1 na nagsasabing, ligtas ang mayalang. Tara na, brigada na! Ano ang WASH? Water Sanitation Hygiene in School is a school-based program that promotes correct hygiene and sanitation education and the provision of standard for safe water supply and sanitation facilities. Sa Paaralang Elementarya 1, sa pamumuno ni Ginang Divina R. Narvaez, ay sumusuporta sa programang WINS upang maituro natin sa ating mga mag-aaral ang tamang pamamaraan ng kalinisan. Sa pagtuturo ng tamang pamamaraan sa pagtatapon o paghihiwalay ng basura, tamang pamamaraan ng pagbubugas ng kamay, gayon din ang tamang toothbrushing activity ng mga bata. Sa batang babae, mula sa ika-4 na baitang hanggang ika-6 na baitang, ang tamang pamamaraan ng hygiene sa kanilang buwan ng dalaw. Ngunit sa panahong pandemya na ating naranasan ngayon, ay naging hamon ito sa kadahilan na ang ating mga mag-aaral ay nasa kanilang tahanan. Paano natin ito may pagpatuloy sa kanila? Sa pamamagitan ng pagsasama o pagtuturo natin sa ating mga activity, mapa-online or modular printed modality, ay maituro o maisama natin ang tamang pamamaraan ng mga ito. Tungkol dito, ay maipakita natin na may pagpapatuloy natin ang ating programa tungo sa mga mag-aaral sa kanilang tahanan at sa pagtulong na rin sa mga magulang na may patupad ang tamang pamamaraan ng mga ito. Ating suportahan ang ating WINS program ng ating paaralan, gayon din ang Brigada Eskwela. Tara na, brigada na! Gulayan sa paaralan, tungo sa Brigada Eskwela. Ang gulayan sa paaralan elementaryo 1. Layunin nito na hikayatin ang mga mag-aaral, mga guro at mga magulang na magtanim ng iba't ibang uri ng gulay sa kanilang tahanan. Layunin din ng programang ito na hindi lamang sa paaralan na pwede magtanim ng mga gulay na makakatulong, lalo na ngayon nasa gitna tayo ng pandemya. Ang Paaralang Elementaryo 1, katuwang ng Gulayan sa Paaralang Coordinator, ay namahagi ng mga buto, seedlings at iba pang gulay na sa mga magulang na maaari nilang itanim sa kanilang tahanan. Gulayan sa paaralan, tungo sa Brigada Eskwela. Tara na, brigada na! Maraming salamat po sa mga mensahe ng ating mga coordinators sa iba't ibang larangan. At ngayon naman po ay matutunghayan natin ang mensahe ng ating reading ambassadress, kilalang host and actress. Pakinggan po natin, Miss Jasmine Curtis Smith. Hello and good day to everyone here. Ako po si Jasmine Curtis Smith, World Vision's National Youth Ambassador. Firstly, thank you for giving your time and being part of this wonderful advocacy. It is with an honor that I congratulate the Department of Education's External Partnerships Service Regional Offices and their generous partners on the launch of the Brigada Pagbasa program. As we know, this program aims to increase the country's illiteracy eradication efforts. And with your help, commitment, and uplifting spirits, there will be more people who believe in the children and will assist in their growth and possibilities. We will also be enriching the future of these kids by assisting them in reading, and by encouraging them to do so, we contribute to our nation's development too. So, I invite and encourage
all of our education partners to continue supporting World Vision and the Department of Education's implementation of Brigada Pagbasa to ensure that no learner is left behind. Sama-sama, tulong-tulong sa pagtataguyod ng kultura sa pagbasa. Tara na, brigada na! Ngayong taon, isa sa magiging focus ng ating Brigada Eskwela ay ang Brigada Pagbasa. Upang bigyan tayo ng impormasyon sa mga ihahaing gawain, narito po ang ating brigada, focal person, Dalog Guro Isa, Ginang Penelope, and Harangue. Panoorin po natin ito. Tara na, brigada na! Ang pagbasa ay isang epektibong pamamaraan upang maragdagan ang ating kaalaman. Mahubog ang ating kaisipan at paninindigan. Makapunta tayo sa mga lugar na hindi natin napupuntahan at makakuha tayo ng mahalagang impormasyon. Bilang tugon sa 3Bs Initiative ng DepEd, ang paaralang elementarya ng Alapan 1 sa pangunguna ng ating mahal na prinsipal, Dr. Divina A. Narvaez, mga magulang, mga guro, mga partner stakeholders, at ng Brigada Eskwela 2021, inilunsad ang Project Kalinga. Karunungan linangin nang sa pagbasa'y lumabas ang galing na angkin. Ang mga sumusunod na activity ang bubuo sa Project Kalinga. Tahanan ko, paaralan ko. Para sa pagbuo ng learning spaces sa kani-kaniyang tahanan, upang ma-inspire ang mga bata na mag-aral. Ikwento. Ang mga stakeholder partners ay magbabasa ng kwento sa mga bata virtually. Aklat mo, Pag-asa Ko. Book donation drive kung saan ang mga donated books ay maaaring magamit ng ating mga learners. Brigada Pagbasa Commitment Wall. Ang ating mga guro, magulang at stakeholder partners ay pipirma bilang simbolo ng pakikiisa at pagtataguyod ng layunin ng Brigada Pagbasa sa ilalim ng Brigada Eskwela 2021. Para Parent-Assisted Reading at Home. Pagpapabasa ng mga magulang sa kanilang mga anak sa tulong at paggabay ng mga guro. Ang paaralang elementarya ng Alapan 1 ay committed upang mapaunlad ang kakayahan ng bawat isa at siguraduhin ang bawat batang Alapeño ay bumabasa. Halina't makibahagi sa masaya at makabuluhang programa ng ating Brigada Pagbasa sa ilalim ng Brigada Eskwela 2021. Tara na, brigada na! Malayo-layo na rin po ang tinatakbo ng ating programa, pero syempre, hindi papatalo ang mga stakeholders at mga lingkod barangay na kinabibilangan ng ating paaralan. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo para magbigay ng kanilang mensahe ang punong barangay ng Alapan 1A, Kagalang-galang Jeffrey P. Aman. Susundan po ito ng punong barangay ng Alapan 1B, Kagalang-galang Rolando L. Marciano. At ganoon din po ang pagsuporta ng ama ng ating lungsod, Kagalang-galang Emmanuel L. Maliksi, at susundan ng kinatawan ng 3 distrito ng Cavite, Kagalang-galang Congressman Alex A.A. Advincula. Let's watch this. Tara na, brigada na! Ako po si Jason Francisco, Pangulo ng Alapan 1 Alumni Association. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating masipag at napakabait na punong guro, Ma'am Divina Narvaez. Gayon din po ang lahat ng mga guro at bumubuo ng paaralang elementarya ng Alapan 1. Binabati ko rin po ang buong pamunuan ng Alapan 1 Alumni Association. Gayon din po ang mga miyembro nito. Nitong 4 na taon, mula nang mabuo ang asosasyon, ay pinamalas nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng paaralan at ng mga alumni nito. Nagkaroon po tayo ng mga proyektong naglayong matulungan, di lamang ang paaralan, kundi pati na rin ang mga mag-aaral. Alam po ninyo
Mapalad po tayo na magkaroon ng mga graduates na bukas palad sa pagtulong, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Kaya po kami ay muling nananawagan at kumakatok sa inyong mga mabubuting puso. Ano man pong tulong na inyong maipapaabot para sa ating brigada, malaki man o maliit, ay amin pong tatanawing isang malaking utang na loob. Naniniwala po kami na sa sama-sama nating pagtutulungan at bayanihan ay maaabot po natin ang isang magandang kinabukasan. Mabuhay po ang Alapan 1 at mabuhay din po ang Brigada Eskwela 2021. Maraming salamat po. Tara na, brigada na, brigada. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Mula sa Kapitbaryo Multipurpose Cooperative, pinabot po namin ang aming taus-pusong pagsuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating city government, particular na po ang Brigada Eskwela. Kung ano man po ang kakailanganin ng mga school at kakayanin po ng budget ay wala pong magiging problema. Kaya asahan po ninyo ang aming tulong. Sa ganito rin pong pagkakataon, gusto po namin samantalahin na nawa po sa ang mga mag-aaral ay patuloy na hikayatin na mag-impok at mag-save. Ang akin pong tinutukoy ay yung sa eskwela, kooperatiba. Kahit po sana pandemic, ngayong panahong ito, ay patuloy po nating kayatin ang mga mag-aaral, ang ating mga anak, na patuloy na makapag-ipon at makapag-save. Gayon din, makapagtipid. Gayon din sa mga guro na hindi pa miyembro ng ating kooperatiba. Kayo po ay taos-puso naming inaanyayahan na maging miyembro. At lalong-lalo na rin po sa mga magulang. Kami po ay labis na masisiyahan kung tayo po ay magkakasama-sama sa ating kooperatiba bilang tayo po ay sama-samang mag-negosyo para po sa uunlad ng bawat isa. Kung sino man po ang interesado, ay maaari po kayong pumunta sa opisina na andoon po sa Pag-asa 1, o kaya po ay pwede ding makipag-ugnayan sa mga guro na atin ng miyembro dito po sa paaralan ng Alapan Elementary School. Inaasahan po namin na tayo ay magkakasama-sama. Yan na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po muli. Tara na, brigada na, brigada. Mula sa barangay ng Alapan 1A, magandang umaga. Pasasalamat sa ating dakilang Panginoon na at ang bawat isa ay ligtas gitna ng kinakaharap nating problema. Naniniwala ako na walang makakahadlang na pandemya upang makapagbigay po kayo ng dekalidad ng edukasyon at binabati ko po ang bawat kasapi ng kagawaran na ito sa inyong matagumpay na taon-taong programa upang ipamalas ang kaayusan ng ating paaralan. Maraming salamat po. Tara na, brigada. Magandang araw po, magandang buhay sa ating lahat. Muli, magsisimula na uli ang ating Brigada Eskwela, Kiko, sa darating na ika-30 ng Agosto 2021, ganap na ika-8 ng umaga. Tulong-tulong tayo sa pakikisa, pagsasaayos sa gagawin natin kung ano man ang ating magandang gawin, ibigay sa ating paaralan elementarya upang sa ikaayos at ikaliligtas ng ating mga mag-aaral, mga guro, sa gawa ng pandemya nito
tulong-tulong tayo sa paglilinis, pag-aayos sa darating na Setyembre 13, ay magsisimula na uli ang online modular schooling ng mga bata. Kaya kami, ang Sangguniang Barangay ng Alapan Mambi, ay nakikisa at hanggang sumuporta sa gaganapin na ito na Brigada Eskwela Kiko. Maraming salamat po. Magandang buhay. Sa pagsisimula po ng ating Brigada Eskwela, nagsimula po ito noong August 3. Hinihinga na naman po namin ng suporta ang ating po mga kababayan Imosenyo na tulungan ang inisyatibo ng ating po mga paaralan. Katulad po na ipinakita po natin noong nakaraang taon kung saan hindi lamang po ang pamahalaan at hindi lamang po ang ating mga paaralan, pati po yung ating po mga pamilya, pamayanan po natin lahat nagtulong-tulong para maipakita na kaya po natin itawid at makapagbigay ng isang kalidad na edukasyon kahit ngayon meron po tayong pandemya. Ito po ang essence ng ginagawa po natin sa brigada. Ang ating pong pagtutulungan, pagbabayanihan, at syempre yung pagsuporta po natin sa mga programa at proyekto na ibinababa po ng ating schools division. Muli po, ako po ay nakikiusap at humihingi po ng suporta sa lahat po ng ating po mga stakeholders na ngayon, tulungan po ulit natin ang inisyatibo ng ating pong paaralan. Tayo po ay makiisa sa kanila pong mga programa sa mamamagitan po ng Brigada Eskwela. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay ikatlong distrito ng Lawigan ng Cavite ay nakikisa po sa Oplan, Balik Eskwela at Brigada Eskwela. Katunayan po, ang inyong lingkod po, ang pinakamalaki pong programa na inilaan po ng inyong lingkod ay ang tungkol sa edukasyon. Patunay po niyan, mahigit 1,000 silid paaralan na po ang napapagawa ng inyong lingkod. Dahil naniniwala po ang inyong lingkod, napakahalaga ng edukasyon sa ating lungsod. Ngayon nga po ay dumaan tayo sa problema na nagkaroon po ng pandemya. Yan po ang isang malaking problema ngayon, pero nakikita po natin na hindi magtatagal. Siguro po, bibilang lang ng 1 taon at magkakaroon na po ng vaccine ang ating mga kababayan. Malaki pa rin ang problema natin dahil ngayon nga po ay mag-opening na ng ating school. Ang inyong nga pong lingkod ay magdodonate muli ng additional 5,000 square meter na kung saan nga po ay tatayuan pa rin natin ng maraming silid paaralan. At sa ganun po ay madagdagan pa ang ating facilities ng DepEd dito sa lungsod ng Imus dahil humaharap na nga po tayo sa new normal. Sa ating mga kaibigan nga pong investors, negosyante, na tayo po yung humingi ng tulong para po na sa ganun ay madagdagan ang mga gamit ng ating mga kabataan. Lalong-lalo na po ang computers, iPad, gadgets natin at saka laptop kung pwede po. And books kung meron po tayo maibibigay ng mga libro. At ang aking opisina rin po ay patuloy na nag-iisip at nagpaplano. Katunayan nga po niyan, binabalak natin na susunod na budget ay mag-insert tayo ng additional pang mga classroom. Dahil naniniwala po tayo kasi na hindi sila magkakasya doon sa pangkaraniwan nilang classroom ngayon. Kailangan po kasi magkaroon ng social distance. Hindi lang po natin kaya ng mabilis. Kailangan po natin dahan-dahanin. At iba po yung pondo namin sa nasyonal. Kaya po malaking tulong na tayo magkaisa-isa pong lahat, magsama-sama. Dahil talagang pinaka-importante po sa ating lungsod na matuto ang ating mga kabataan. Sila po ang susi ng kinabukasan. Hindi po, isang magandang umaga. Mabuhay po tayo. Maraming salamat. Think you own whatever land you land on. You're
is it the thing you can claim? But I know every rock and tree and creature has sunlight, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew you never knew. Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you. And for once never wondered who they were. The rainstorm and the river of my brothers. Heron and the other of my friends. And we're all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon? For whether we are white or copper skin, we need to sing with all the voices of the mountain. Need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth and still, when you own its word until you can paint with all the colors of the wind. At sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, pakinggan naman po natin ang mensahe ng pakikiisa ng Pangulo ng GPTA, Ginoong Michael S. David. Magandang buhay sa inyong lahat. Bilang pinuno ng General Parents Teacher Association ng Alapan 1 Elementary School, kasama ng ating buting principal, Ma'am Divina Narvaez, 10 ng aking mga kasamang opisyal, mga guro, mga magulang, ay buong pusong sumusuporta para sa tagumpay ng ating Brigada Eskwela, Bayanihan sa Paaralan, para sa ikalalago ng kaalaman ng ating mga estudyante sa kabila ng pandemya na ating nararanasan at sa pagharap sa ating new normal na pag-aaral. Ito po, si Ginoong David, bumabati at nagpapasalamat. Pagpalain po kayo ng ating pong may kapal. Mabuhay!
Maraming salamat po, Ginoong David. At para po formal na tapusin ang ating palatuntunan ngayong umaga, pakinggan po natin ang mensahe ng ating ADAPA School Program Coordinator, ang ating guidance teacher at guro tatlo. Pakinggan po natin, Gina Marlene C. Alegro. Sa aming mahal na punong guro, Ginang Divina A. Narvaez, sa aking mga kapwa kaguro, mga stakeholders, ang aming guardian co-op, GPTA, alumni, at mga punong barangay, mga magulang, at higit sa lahat ang aming mga mag-aaral. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kami po sa Paaralang Elementarya ng Alapan 1 ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa na aming kaagapay sa pagpapanatili ng bayanihan dito sa ating pamayanan, tungo sa paghahatid ng kalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Ito ay sa pamamagitan ng kasabay na paglunsad ng Brigada Pagbasa. Ang kagawaran ng edukasyon ay patuloy na naglalayong pagtibayin ang bayanihan, katuwang ang mga stakeholders. Kung kaya't kami po sa paaralan ay naniniwala na kayo ay laging bukas palad sa paghahatid ng tulong sa amin. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin, lalo't higit sa lahat sa aming mga mag-aaral na higit na nakikinabang sa mga tulong na inyong ibinigay. Naway, maipagpatuloy natin ang pangangalaga sa ating mga paaralan. Ang ating pagtutulungan ang siyang magpapatagumpay at magpapatatag sa atin. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyong mga kabutihan. Maraming salamat po at isang magandang umaga. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikisa. Sana hindi niyo po nakalimutang mag-take ng selfie habang nanonood. At huwag niyo rin pong kalimutan ang ating official hashtags na gagamitin ninyo sa pag-upload ng selfie pictures nyo sa iba't ibang social media platforms. Hashtag Brigada Eskwela 2021. Hashtag Brigada Pagbasa 2021. At hashtag Basta Alapeño, mahusay ito! Brigada na